Ganda talaga ng lugar na 'to. Isa 'to sa lugar dito sa downtown San Francisco Bay Area na pinupuntahan ko palagi kapag umaatake yung anxiety ko, tapos sobrang stress, sobrang dami ng problema. Yung para ka nang nalulunod, tapos alam mo wala kang makakapitan dahil mag-isa ka lang ever since na pumunta ka rito sa ibang bansa. Ipagsapalaran ako after ko makatapos ng high school sa Pilipinas, sa Zambales, sa Subic. That was in 1994. So pumunta na kaagad ako dito on my own. Wala akong kakilala kahit sino. Dala ko lang yung US passport ko. Dahil nung ipinanganak ako sa Subic Bay, I acquired citizenship naturalization through my foreign American Army na father. So automatic, naging American citizen ako by birth. Pero tinapos ko yung pag-aaral ko sa Pilipinas hanggang college sana pero tinawag na ako ng embassy. Pinadalhan na ako ng final notice na sabi, this is your final chance and notice dahil nga malapit na ako mag 18 years old. And then soon mamimili na ako ng aking citizenship. It's either American or Filipino. And that's it. Syempre gustong gusto ko makita yung father ko kasi nung umalis siya ng Pilipinas, 3 years old lang ako, tapos hindi na siya nakabalik dahil na-station na siya sa iba't ibang country. Through letters na lang ang communication at saka yung allotment, sustento sa Navy na putol din for some reason. So, naging single parent yung mom ko. But hindi sila nag-divorce kahit kailan. Hanggang pareho na lang silang, sumakabilang buhay. My mom passed away last September 9, 2012, and of all the date, she passed on the same day during her birthday. My mom she was born September 9, 1949, and she died September 9, 2012. And my father died last during pandemic era, somewhere in June 2020. They separated lang sila, not by paper they just lived separately, but they still married up to the very last day of their lives. Ang lungkot nga lumaki akong wala yung father ko, tas mother ko single parent, trying to make ends meet, so doing all odd jobs kasi naputol na yung allotment ng Navy. I don't know how my father did it kasi for as long as na active ka sa Navy, automatic yun na pinapadala sa spouse mo. So I don't know kung paano niya natakbuhan yung spousal obligation niya at saka yung child support, lahat yung tinigil niya. So napilitan kami ng nanay ko magtrabaho ako sa farm at kung ano-anong odd jobs while I'm growing up. Self-supporting din ako kahit nung high school na ako. Tapos nag-apply din ako ng scholarship sa American Foundation, yung mga anak ng half American, half Asian. So up to college sana yun, but unfortunately nga dapat mag-take up ako ng ABM Mascom sa UE, pero tinawagan na nga ako ng embassy, so I was forced to leave the Philippines. I don't wanna leave my mom, I don't wanna leave my brother, my whole family, my relatives, especially my mom, because I love my mom so much. But they didn't give me a choice. They told me if I decided to stay in the Philippines, then I have to pay a lot of back taxes. Kunenta pa nga sa harapan ko yung babayaran ko nung nandun ako sa office sa Intramuros, sa Immigration of Deportation, something like that, sa Intramuros. Sabi ko, wala kaming ganyang pera, mahirap lang ang buhay namin. So it's a no-brainer. Aalis na lang ako ng Pilipinas, pagkatapos makikipagsapalaran ako sa Amerika, magtatrabaho ako, hindi naman ako choosy, at saka lumaki ako sa hirap at
dito kaya kong magtiis ng sobrang hirap. Marami na akong pinagdaan ng hirap mula pa ng bata ako na kung isusulat ko sa libro parang hindi siya kapanipaniwala, pero God is my witness na lahat yun na pagdaanan ko, lahat ng physical, mental abuse mula na lumalaki ako, being half and half, lahat na ng pambubuli, lahat ng pananakit, physical, verbal, tapos yung sister ko na bunso namatay sa dehydration and malnutrition. Sa sobrang hirap, kumakain lang kami 1 times a day. Ang dinedede niya, wala kaming pamili ng milk kundi tinutong na bigas, hanggang nabulok na lang yung ngipin niya at naging skeletal ang itsura niya. Namatay siya, walang pambili ng kabaong, binakbak pa yung wall namin para gawing kabaong niya, tapos hindi pa sapat, napako pa yung ulo niya. Walang halos nakipaglamay kasi nga dinidiscriminate kami sa lugar namin dahil American kami, tapos tinatawag kami na kung ano-anong name na hindi nila alam, ginadjudge nila kami. Ikasal lang nanay ko, hindi kami illegitimate na mga anak. May birth certificate kami na may pirma ng tatay namin at may marriage contract ang nanay ko. Hindi lang talaga mahilig makipagtalo ang nanay ko. Iniiyak niya na lang, lalo sa gabi. Naririnig ko yung nanay ko umiiyak kasi mahina ang loob ng nanay ko. And then namatay yung kapatid namin, wala nakipaglamay. Yung burol, sandali lang, nakahiga lang siya sa lamesa habang wala pang kabaong. Tapos nilakad lang yun, pinasan lang yun ng pinsan ko. Pinakamatandang pinsan ko, pinasan lang yun hanggang sementeryo at nilibing sa isang lupa na wala namang rights hanggang ngayon. Hindi na namin mahanap dahil natabunan na. So ipinagdadasal na lang namin. Tapos namatay siyang walang binyag. Ganun kami kahirap. At nung namatay siya, ang bahay namin is nakatirik sa may dagat, sa looban ng Matain, Sambales, sa mga lugar ng Muslim. Naranasan din namin tumira sa kulungan ng baboy. Hindi yung baboy na may baboy, ay yung dating kulungan ng baboy na matagal ng abandonado. Pagkatapos may naawa lang, pinatira kami doon dahil lagi kaming nawawala ng tirahan dahil di kaya yung upa. Dahil nga sa isip kumakain kami halos isang beses lang sa isang araw, tapos nitiis ko lang lagi yung gutom. Pumapasok ako ng school nang walang breakfast, walang recess, walang lunch. Dahil kung magla-lunch, uuwi pa ako, maglalakad pa ako mula bayan, highway, palayan, sapa, tatawid ng gubat, then bundok kami nakatira, sa paanan ng bundok. Tapos wala namang pagkain dahil wala nga yung nanay ko. Minsan umuwi yun almost a month para lang nagtatrabaho ng pakatulong, kusinera at kung ano-ano pa, labandera, para pag uwi niya almost 1 month, naipon niya na yung kung ano may dala niya, pati yung mga pinapadala sa kanyang leftover na ulam. Lahat yan naranasan namin. Tapos wala akong mapagsumbungan kapag binubuli ako, umuwi ako, nasampal na ako sa daan. I don't know why, bakit nila ako sinasampal, wala man akong ginagawa. Tapos sigawan ka ng kung ano-ano derogatory na salita, duduraan ka. Tapos umuwi ako, umiiyak, wala akong mapagsumbungan, wala akong mayakap dahil mag-isa lang ako sa bundok. Pagkatapos pero tiniis ko lahat yun dahil hindi ako lumiliban sa klase dahil gusto kong makapagtapos, dahil may pangarap ako na makatulong sa nanay ko, magbago yung buhay namin dahil sawang-sawa na ako sa hirap at sa gutom at sa panghahapi ng kung sino-sino. Tapos gusto ko rin makapunta ng Amerika dahil nga gusto kong makita yung tatay ko at saka yung ibang side ng American family ko, especially my grandma. I love her so dearly. God rest her beautiful soul. At gusto kong tanungin ang tatay ko bakit. Maraming tanong na bakit. Gusto kong malaman yun dahil may void sa pagkatao ko kung bakit ako lumaki ng walang ama. Wala akong birthday, never nag-celebrate. Tapos Pasko, wala kaming handa. Bagong taon, natutulog lang kami. Naririnig namin, nagpuputukan yung fireworks ng mga tao, kumakain. Naririnig ko yung kalansing ng mga plato, yung saya nila, yung amoy ng pagkain. Tapos umiiyak ako sa gutom. Sabi ng nanay ko, itulog mo na lang yan, iinom mo na lang yan ng maligam-gam na tubig. At anyway, yun ngayon, natira kami sa kulungan ng baboy. Pinatira kami dahil bago kami pinalipat doon, nakatira kami sa ilalim ng silong ng mangga. Dahil pinalayas kami nung inuupahan namin kubo, tinapon lahat ng gamit namin sa palayan. Wala yung nanay ko noon. Buhay pa yung lola ko, yung sa Pilipinang lola ko. Hindi naman siya makapagtagalog, purong waray. Kaya iyak na lang ng iyak yung lola ko dahil sa awa sa sarili na sa kanya at sa mga apo niya. Kami nga, natulog kami sa silong ng mangga. Talagang ang laki ng buwan, tapos yung mga stars, talagang literally natulog ka, nakikita yung buwan. But anyway, ang dami ko ng pinagdaanan. Kaya pero ganun talaga ang buhay, laban lang ng laban. Hindi ka dapat sumuko, lalabang may buhay, may pag-asa. Nabago ko naman yung buhay namin, na ipatikim ko naman sa nanay ko at sa pamilya ko yung sarap ng buhay bago nawala ng siya nang namatay siya. But that's life, you just gotta roll with the punches. God bless everyone. Thank you for listening.